Magandang hapon mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw August 13, 2026, Thursday. Sa kasalukuyan lumabas na ang panibagong low pressure sa silangan at posible itong maging bagyo anumang oras. Kapag ito ay pumasok sa PAR, tatawagin itong bagyong Neneng. Bukod dito, ayon sa long range forecast, magkakasunod na sistema ang kailangan nating bantayan sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa hanging timog kanluran. Hindi man lahat ng lugar ay makakaranas ng tuloy-tuloy na ulan, may ilang bahagi pa rin ng Luzon na dapat bantayan dahil posibleng magkaroon ng pabalik-balik na ulan, thunderstorms, pagbaha sa mabababang lugar at landslide sa mga bulubunduking komunidad. Mula ngayong araw hanggang bukas ng hapon, August 14, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro dahil sa southwest monsoon. Ito ay moderate to heavy rainfall, maaaring hindi ito kasing taas ng matinding ulan na nararanasan sa mas malalakas na southwest monsoon episodes, pero sa mga lugar na dati nang nakaranas ng ulan o may mahihinang drainage, sapat pa rin ito para magdulot ng pagbaha. Kung ang ulan ay tatagal ng ilang oras o uulit sa loob ng araw, mas mabilis mapupuno ang mga kanal, ilog at mabababang bahagi ng kalsada. Sa Zambales, mahalaga ang pagbabantay sa mga lugar na nasa paanan ng bundok, malapit sa mga daluyan ng tubig at mga komunidad na nakaharap sa West Philippine Sea. Kapag pumasok ang moisture mula sa southwest at tumama sa kabundukan, maaaring mas lumakas ang buhos sa ilang bahagi. Ang tubig mula sa matataas na lugar ay maaaring mabilis bumaba patungo sa mga bayan, sakahan, kalsada at coastal communities. Kaya kahit ang rainfall range ay nasa 50 hanggang 100 millimeters, ang epekto ay maaaring mas ramdam sa mga lugar na may matarik na terrain at dati nang nakararanas ng pagbaha. Sa Bataan, halos kapareho rin ang sitwasyon. Ang probinsya ay nasa western side ng Luzon at nakaharap sa daloy ng southwest monsoon. Kapag tuloy-tuloy ang buhos, maaaring magkaroon ng pagtaas ng tubig sa mga ilog, lalo na sa mga komunidad na nasa paligid ng kabundukan. Maaaring magkaroon ng mga oras na mahina ang ulan, pero kung may dumaan na mas aktibong monsoon band, pwede itong biglang lumakas. Sa ganitong klase ng panahon, mas delikado ang mga lugar na mababa, malapit sa paanan ng bundok o madalas daanan ng runoff mula sa upland areas. Sa Occidental Mindoro, direktang ramdam ang hanging timog kanluran dahil open ang lalawigan sa daloy ng southwest monsoon. Maaaring makaranas ng pabalik-balik na ulan sa loob ng araw, lalo na sa mga bahagi na nakaharap sa dagat. Kapag nagtagal ang pag-ulan, posibleng magkaroon ng localized flooding sa mabababang komunidad at mga lugar na malapit sa ilog. Sa mga bahagi naman na may matataas na lupa o paanan ng bundok, hindi rin dapat baliwalain ang posibilidad ng landslides, lalo na kung may naunang ulan na nagpalambot na sa lupa. Maaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas. Ito ang isang mahalagang punto sa ganitong weather setup. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa dagat ay tumama sa kabundukan, napipilitang umakyat ang hangin. Habang umaakyat, lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Kaya may pagkakataon na ang mga upland areas ay makaranas ng mas malakas na buhos kaysa sa mababang lugar. Sa forecast weather conditions, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ang may occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ibig sabihin na mahina lamang ang ulan. Ibig sabihin nito may mga pag-ulan na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may pahinga sa pagitan ng mga buhos, pero kapag may mas makapal na ulap o aktibong monsoon band na pumasok, maaari itong maging moderate to heavy. Sa mga lugar na ito, ang posibleng epekto ay flash floods at landslides, lalo na kung tatama ang malakas na ulan sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin mas kalat ang ulan kumpara sa occasional rains sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, pero maaari pa rin itong maging moderate to at times heavy sa ilang bahagi. May mga lugar na makakaranas lamang ng maulap na panahon at mahihinang ambon, habang ang ibang lugar naman ay maaaring tamaan ng biglaang malakas na buhos.
Sa Metro Manila, ang scattered rains and thunderstorms ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa ilang kalsada kapag tumama ang malakas na buhos sa oras na marami ang bumibiyahe. Ang mga mabababang kalsada, underpass, creekside communities at mga lugar na mahina ang drainage ang mas mabilis maapektuhan. Hindi man buong araw na uulan sa lahat ng bahagi ng Kalakhang, Maynila, maaaring mabilis magbago ang panahon. May oras na makulimlim lamang, pero kapag may dumaan na mas makapal na ulap mula sa southwest monsoon, maaaring lumakas ang ulan sa loob ng maikling panahon. Sa Ilocos Region, ang epekto ng southwest monsoon ay maaaring magdala ng maulap na panahon at mga pag-ulan. Sa mga coastal areas, maaaring mas ramdam ang hangin at ulap mula sa southwest. Sa mga bahaging malapit sa kabundukan, mas kailangang bantayan ang landslides kung magtutuloy-tuloy ang ulan. Sa Cordillera Administrative Region, ang terrain ang pangunahing dahilan kung bakit mas sensitibo ang lugar sa pag-ulan. Kahit hindi sobrang taas ang rainfall outlook sa lahat ng bahagi, ang scattered rains at thunderstorms ay maaaring magdala ng malakas na buhos sa mountain roads, slope areas at mga komunidad na nasa gilid ng bundok. Sa Cagayan Valley, maaari ring makaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Maaaring hindi ito kasing direktang tama ng ulan tulad ng western Luzon, pero may mga bahagi pa rin na maaaring makaranas ng moderate to at times heavy rains kapag may mas aktibong thunderstorm. Sa Calabarzon, kabilang ang mga lugar na malapit sa bundok, posibleng magkaroon ng biglaang pag-ulan. Sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon area, maaaring magkaroon ng pabago-bagong kondisyon mula sa makulimlim na panahon hanggang sa biglaang buhos na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Sa natitirang bahagi ng Mimaropa, kabilang ang mga lugar na hindi sakop ng pinakamataas na rainfall outlook, maaaring pumasok pa rin ang moisture mula sa southwest monsoon, pero sa mga lugar na bukas sa dagat, mas ramdam ang pagdating ng mga ulap mula sa southwest monsoon. Sa Camarines Norte, may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms, lalo na kung ang moisture ay umabot sa bahaging ito ng Luzon. Sa Aklan, ang epekto ng southwest monsoon ay maaaring magdala ng maulap na panahon at pag-ulan, lalo na sa mga bahagi ng Western Visayas na bukas sa hanging timog kanluran. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Hindi ito nangangahulugan na buong araw ay maulan sa lahat ng lugar. Mas posibleng magkaroon ng biglaang buhos sa ilang bahagi, lalo na sa hapon o gabi kapag may nabuo na thunderstorm. Kung magiging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslides sa mismong lugar na tatamaan. Kaya kahit hindi kasama sa mas mataas na rainfall outlook, kailangan pa ring bantayan ang biglaang pagbabago ng panahon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas na hindi direktang sakop ng southwest monsoon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa mga lugar na ito, maaaring mas maaliwalas ang panahon sa unang bahagi ng araw, pero may posibilidad pa rin ng biglang pagdilim ng kalangitan sa hapon o gabi. Kapag nabuo ang malakas na thunderstorm, maaari itong magdala ng malakas na buhos, pagkidlat at biglaang bugso ng hangin. Sa mga mabababang lugar at matatarik na bahagi, posible pa rin ang localized flooding o landslides. Dumako tayo ngayon sa wind and coastal water conditions. Para sa northern at western sections ng northern Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 2.8 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa daloy ng southwest monsoon ang hilaga at kanlurang baybayin ng northern Luzon. Sa mga lugar na bukas sa karagatan, maaaring maging maalog ang dagat, lalo na kung may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western sections ng northern Luzon. Pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kapag may thunderstorm na nabuo sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon.
Kaya sa mga coastal areas, mahalaga pa rin ang pagbabantay sa aktuwal na ulap, hangin at alon bago bumiyahe o pumalaot. Para sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa karamihan ng bahagi ng Visayas at Mindanao, mas banayad ang marine condition kumpara sa Western Luzon. Gayunman, ang localized thunderstorms ay maaaring magdulot ng biglaang pagbabago sa maliit na bahagi ng dagat. Maaaring lumakas ang hangin, magkaroon ng biglaang ulan, at tumaas ang alon sa loob lamang ng maikling panahon kapag may thunderstorm sa karagatan. Sa tropical cyclone threat potential, sa week 1 mula August 12 hanggang August 18, si Tropical Cyclone Nangka ay naroroon sa northeastern portion ng Philippine Monitoring Domain. Wala itong direktang epekto sa bansa at inaasahang kikilos northeastward patungo sa south of Japan. Habang papalayo ito sa Pilipinas, hindi ito ang direktang magdadala ng ulan sa ating kalupaan. Ang mas ramdam pa rin sa bansa ay ang southwest monsoon. Gayunman, dahil bahagi pa rin ito ng mas malawak na tropical activity, mahalaga pa rin ang pagbabantay sa galaw nito at sa magiging epekto ng iba pang sistemang posibleng mabuo. Sa parehong week 1 period, may dalawang TC-like vortices na inaasahang mabubuo sa silangan ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV-1 ay inaasahang lilitaw sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility na may low likelihood ng tropical cyclone formation. Ang TCLV-2 naman ay inaasahang mabubuo sa eastern boundaries ng Tropical Cyclone Advisory Domain at Tropical Cyclone Information Domain na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development. Ibig sabihin, hindi pa tiyak kung magiging ganap na bagyo ang mga ito, pero may sapat na senyales para bantayan sila sa mga susunod na araw. Sa week 2 mula August 19 hanggang August 25, may posibilidad na ang TCLV-2 ay lumitaw sa loob ng northeastern boundaries ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Advisory Domain na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Bukod dito, may dalawa pang TC-like vortices na inaasahang mabubuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain, kapwa may low likelihood ng tropical cyclone development. Ang TCLV-3 ay posibleng mabuo sa northwestern boundary ng monitoring domain, habang ang TCLV-4 ay maaaring mabuo sa northwestern portion ng monitoring domain sa loob ng week 2. Sisilipin natin ito gamit ang ibang weather model. May posibilidad nga na sa mga susunod na araw ay may mabubuong low pressure area sa silangan at maaari itong maging bagyo. Kung ito ay mag-develop bilang tropical depression at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Neneng. Ang nakikitang galaw nito ay pahilagang kanluran at posibleng dumaan malapit sa northern Luzon o tumawid sa bahaging iyon, depende sa magiging track. Kapag lumapit ang ganitong sistema sa northern Luzon, maaari nitong muling palakasin ng southwest monsoon at magdala ng panibagong pag-ulan sa western section ng bansa.